Ayan mga katiwala, minabalik kita digdi sa tuyang programa na Perspektibo. Sa giraray, nakatutok po kamo sa Veritas Legazpi 1008. So yaw na po sa tuyang mga bisita ngunyan na hapon. Hali po sinda sa Commission on Human Rights Regional Office 5. Tama po ma'am? Opo. And yaon sinda digdi ngunyan, tangani na may i-discuss sa tuya. Ano po? Just before po kaining second part kan sa tuyang programa, na-mention ta kasubago so 7 tema kan Catholic social teachings. And ang pinaka-basis kan gabos na Catholic social teachings is the life and dignity of the human person. Ang buhay as in dignidad kan sarong tao. Kaya tamang-tama po ang so intro kasubago. Yaon po digdi si Attorney Lorraine Marcaida sin si Miss Geneva Avila. Ma'am. Good afternoon po. Good afternoon po. Ako po si Attorney Lorraine Marcaida, kang Commission on Human Rights Region 5. So, si Ma'am. Maraming hapon po sa Gabos. Ako po si Geneva Avila. Nagpapasalamat at tinaunan po kami ning oras, dikit na oras, para magpaliwanag tungkol digdi sa National Human Rights Consciousness Week. Opo. So, nasabi mo naman po, Ma'am Avila, na ining National Human Rights Consciousness Week, NHRCW, sa ngunya na taon po, ano ang selebrasyon, no? Ano ang tema kang selebrasyon ngunya na 2024? Igwabaya na lay o igwang batas na nagbubusol tangani na i-celebrate niya to ining week na ini? Nasabi po nindo kanina, Father, na one of the Catholic teachings is upholding human dignity. Opo. So, ngunyang pong taon, ang tema po kaining sa muyang National Human Rights Consciousness Week is empowering humanity, upholding dignity, protecting rights, and promoting peace. So, bali, sakto po yan sa sinabi nyo kanina. Now, igwa pong lay o batas na nagmamandato sa mga government agencies, mga eskwelahan at iba pang sectors of society na mag-obserbar po kaining National Human Rights Consciousness Week. At ini po sa Republic Act 9201. May idadagdag po si Attorney Lorraine. so ang 9201 po, ang Republic Act 9201, ang mga objectives po kay ni iyo po ang pararumon ang kaaraman kang publiko tungkol sa tuyang derechos humanos. So hikayatin din po na mabistuta sa kultura ang karapatang pantao tungo sa sustainable development po. So yan po ang mga objectives kay ni ang Republic Act 9201. So nasabi niyo po kasubago so tema ano po, pagtataguyod ng sasangkatauhan, pagpapanatili ng dignidad, pagtanggol sa karapatan at pagsulong sa kapayapaan. Tama po ano? Yes po. So ining tulo na ini ano po, very dignity, freedom and justice, no? Para sa Gabos. Yes no? po. Actually iyo po ining sa programa ko, iyo ang perming pinagtututukan. No, ta ini pong programa na Perspektibo, pinapahiling kay ini so ano ang nangyayari sa palibot, and it all boils down, no, kung hilingon niya to gabos-gabos digdi sa in a way primacy kan tawo, no, sa tuya na palibot, sa tuyang society, permi nakasentro sa tawo in his dignity, in his freedom, pati naman sa hustisya. Kaya ano daw ang mandato kining komisyon mga ma'am na ining CHR, asin ano man ang kapangyarihan at tungkulin kang CHR? So ang CHR po, sinisiguro po niya na ang satuya pong gobyerno, ang obligasyon niya maitaguyod, maiprotekta, tapos isulong ang karapatan kang Gabos na tao. Yan po itong pagsasabi nating respect, protect, and fulfill. Yan po ang 3 obligations kang satuyang government. Lalo na po sa mga higit na nangangailangan o ito pagsasabi po nating vulnerable sector. Opo. Okay? So ang mga pangunahing tungkulin po ng Commission on Human Rights, protection po sa tuyang karapatang pantao. Sa protection po, ang ginigibo kang CHR, iyo po ang pag-imbestiga sa mga reklamo, pagbibigay po ng legal advice, legal counseling, at pagsasagawa po ng mga forensic at medical legal services. Pag-abot naman po sa promotion
of Human Rights, ini man po ang samuyang pagkukondusir ng mga advokasya, buda po pagsasanay upang ipaabot po sa gabos kung ano po ang saindang mga human rights. Then, advisory po. Kami po nagsiserve as advisory sa government. Nagtatao po kami ng rekomendasyon sa mga ano man na pinapanukalang batas kang gobyerno, pati na rin po nagmo-monitor kami kung ang satuya pong gobyerno nagsusunod sa mga lalagdang human rights treaties. Tapos po itong pagsasabi nating preventive mechanism or pag-iwas sa paglabag, ini man po itong pagsasabi tang pigbabantayan mi ang kamugtakan kang satuyang mga persons deprived of liberties sa kulungan, sa piitan, at sa mga rehabilitation centers. Included na po dyan itong mga mental health facilities po kasi igwa na po kitang bagong batas sa mental health law. Na-mention ta kasubago, ano po, so in one way, garibaga, we protect itong mga derechos humanos nyato. Ano ining mga instances or examples po kang paglabag sa karapatang pantao? Okay po. Ang sa pangkalahatan po, pag sinabi tang human rights violations, ini po itong mga kilos na maginawa, usually po ang iniimbestigahan kang opisina, ito pong may patungkol sa pang-aabuso sa kapangyarihan, inot kang mga tao pong may otoridad o kang sa indang mga kinatawan or agent of persons in authority or maski sisay man na tao sa indang hanay. Panduwa, mga taong may tungkuling magpatupad ng batas so persons in authorities po ini o kanilang mga kinatawan. Panduwa po, maaari tapong masabi na human rights violation kung ang biktima po ay nawalan ng buhay o kalayaan o nalagay sa panganib, pinahirapan, sinaktan or nasugatan dahil sa paniniwalang ideolohikal or paniniwalang pampolitika, paniniwalang panrelihiyon or dahilan sa kultura, etniko o ano man na ginawa niyang kilos. Maari din pong masabi tang human rights violation kung ang sarupong pangyayari ay nagdudulot po ng pagtutol or public outcry or pagkondena po kang publiko. Tapos po, igwaman po kung ang sarong tao nasadlak sa malupit, bakong makatao at nakakahiyang pagtato or parusa, yan po sabi tang torture or maltreatment, then pagkakakulong ng walang komunikasyon, itong sinasabi tang inkomunikado or nakakaag siya sa solitary confinement or similar na pagkakakulong, parang kumbaga warang basis na nakakulong ang saro pong PDL. So yan po ang pangkalahatang description kang human rights violation. So pag in a way, ma'am, ganun sinasabi mo na kung alibawa ngay nalimitahan sa freedom kan sarong tao sa paagi kay tungani na for example imprisonment or kung ano pa man na harm na nagibo sa iya o kaya pagadan sa iya. So basically yan ang pinag-address kay o pinagsasabi niya to na paglabag, no, yes, sa po. karapatang pangtao. Yeah. Marepay gusto ka mudig di permi ano. Tayo po yan mga topic ta. Sige, ano man ini pong National Human Rights Institution or NHRI? Ang NHRI po, sa Pilipinas, ang NHRI, iyo po ang CHR. Opo. Ang CHR po, ang description niya, sarong independenteng ahensya kang gobyerno. So, pagsasabi nga ni kang samuyang promotion officer, pag nagle-lecture kami, dahil kami under sa judiciary, dahil kami under sa legislative, or sa executive branch. Dahil nga ni, independent commission kami. Yan ang description kang CHR. So, kami po nabibilang sa National Human Rights Institute. Ini pong NHRI, nagtataguyod po ini o nagpoprotekta sa karapatang pantao. Ang pangunahin pong obligasyon kang NHRI, magsiyasat o mag-imbestiga sa mga issues, manunong
patungkol sa karapatang pantao, tapos mag-ulat ng kalagayan po ng karapatang pantao, magbigay po ng payo sa ating estado or gobyerno sa pagpapatupad ng pandaigdigang pamantayan, at pag-iwas po sa torture at pagsulong ng edukasyon ukol sa karapatang pantao. Ini pong National Human Rights Institute, may sinusundan po ini base sa United Nations Paris Principles. Iyo po ini so mga pigsasabitang international human rights treaties. Example po kang UN Paris Principles. Halimbawa po pagpatungkol sa rights of the child, igwa po kitang Convention on the Rights of the Child, CRC. Iyan po ang International Human Rights Treaties. Pag signatory po ang Pilipinas, signatory kita po duman. So, kinakaipuhan po ang satuyang estado or gobyerno mag-legislate din ng batas in accordance duman sa Convention on the Rights of the Child. So, kita po, nagsusunod duman. Example po kang mga local legislation study sa Pilipinas, igwa po kitang Republic Act 7610, itong Child Abuse Law, igwa po kitang RA 9262, Protection sa Women and Children Against Violence, igwa po kitang example 9344, so Juvenile Justice and Welfare Act. So, ini po mga among sa mga laws legislated kang Pilipinas bilang pagsunod po dahil nagpirma kita duman sa international human rights treaties. So, example po ito. Nasabi mo po kasubago maman, no, itong tulong gari sectors, no, child, women and children, tapos juvenile. Opo. Nalago pa no kasubago bago ka mag-abot. So, manunungod sa senior citizens na nagpasba kita ki duang law kang later part kang November. So, House Bill number 10985, so Employment Opportunities for Senior Citizens and Private Entities Incentives Act, tapos susaro man na House Bill number 10989. No, so pag-exempt kang senior citizens sa mga from paying taxes. Nag-wonder lang ako sa CHR kung igwaman po na kumbaga in a way para sa senior citizens. Yes po, igo po. Igo po kita para sa senior citizens. So mga elderly persons, igo po kita para sa inda. Opo. Yan pong sa Senior Citizens Act. So igo po kitang batas para sa mga elderly. Yan po another law protecting naman para siguro po even at their senior age, basta able pa sinda na mag-work. So pwede pa sinda ang matawanan ng opportunity na